Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw para nga po dito sa minomonitor natin na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, no? Mababa naman ang tsansa nito na pumasok sa ating bansa at posibleng nga po itong dahan-dahan na mag-downgrade at malusaw. At bahagya nga pong humina ang ating habagat, kaya asahan po natin na magiging maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Pero sa susunod na linggo, asahan po natin yung muling paglakas ng habagat at tuloy-tuloy na naman ng mga pag-ulan. At ayon naman po sa ating European Center ng Advanced Weather Forecast o Advanced Prediction, meron nga tayong posibleng imo-monitor na bagyo na posibleng pumasok sa ating bansa at makaapekto sa parte po ng Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga po sa ating Advanced Weather Forecast by July 15, andyan pa rin po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, almost stationary. At pagdating po ng alas 11 ng gabi, dito po ay posibleng mag-downgrade ito at maging isang low pressure area. At pagdating naman po ng July 16 ng madaling araw, ito po ay tuluyan ng malulusaw at patuloy nga pong hihina yung ating southwest monsoon o yung habagat. Pero may mga tsansa pa rin po tayo ng pag-ulan, yung mga localized thunderstorm. Pagdating naman po ng July 17, maayos at maganda ang lagay ng panahon. May mga parte ng Bicol Region at ng Visayas, Palawan ay makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. By July 18, may tsansa nga po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol at ng Visayas, at malaking bahagi naman ng ating bansa ay magiging maayos ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng July 19, dito po mapapansin natin dahan-dahan po muling bubugso yung ating southwest monsoon. Kaya expected natin yung western section ng ating bansa ay makakaranas muli ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng July 20, dito po muli bubugso yung habagat, at pagdating nga po ng gabi, expected na nga po natin mataas ang tsansa ng pagulan sa halos sa buong bansa, maliban lamang nga po sa ilang bahagi ng Mindoro provinces at western section ng Visayas. By July 21, tuloy-tuloy na naman po yung mga pag-ulan sa umaga at ganoon din po pagdating sa gabi. By July 22, expected pa rin po natin yung habagat, at pagdating po ng gabi, mataas pa rin ang tsansa ulit ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Pagdating po ng July 23, sa umaga pa rin po, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan, at pagdating po ng gabi, halos malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng pag-ulan. Pagdating naman po ng July 24 ng umaga, yung parte ng western section ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagsapit naman po ng gabi, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng pag-ulan. Kung mapapansin nyo nga po, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay meron pong nabubuo na isang low pressure area. At pagdating naman po ng July 25 ng umaga, patuloy pa rin po makakaranas ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan ang malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating nga po ng gabi, posibleng tuluyan ng mabuo yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng July 26 ng madaling araw, ito po'y posibleng magiging isang ganap na bagyo. At pagdating naman po ng gabi, ito po ay didikit sa ating Philippine Area of Responsibility. At by July 27,
Possible nga po July 27 ng morning or ng afternoon, pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At didikit po yan sa may eastern section ng Aurora. Pagdating naman po ng July 28, mapapansin nga po natin, ito po ay mas lalakas pa at nasa eastern section nga po ito ng Isabela. At mas didikit nga po ito pagdating ng hapon dito nga po sa may northeastern portion ng Cagayan Valley. Pero inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. At malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan dahil po yan ay advanced prediction pa lamang. At bukod po dyan sa nakikita natin bagyo na nasa loob ng ating bansa, meron pa po tayong isang malaking posibleng bagyo na magiging kasunod dito na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.